walang amoy. Parehong mahusay kasi iisa lang naman ang may gawa nito. Even the Darlington Gazette Panty Stockings with microfiber, presko sa legs. And also X-Men leggings for me. And don't forget my favorite Darlington Madman. Darlington at Exped Socks, approve sa amin! Mas masaya ang inyong gising kasama ang unang hirit barkada at Darlington and Exped Socks. Real naturally glowing skin at a beautiful price. Try Dove for only 25 pesos. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Nagbabalik po ang unang hirit sa mga bagong gising pa lang dyan. Wala pong pasok sa mga pampubliko maging sa mga pribadong paaralan sa lalawigan ng Pampanga, maliban po sa lungsod ng Angeles. Hindi po yan dahil sa Bagyong Butchoy, kundi bilang paggunita po nila sa ika-21 anibersaryo ng pagputok ng Bulkang Pinatubo. Maging ang mga tanggapan po ng gobyerno roon, wala rin pong pasok. Medyo long weekend kaya. Ang anunsyo po ay batay sa inilabas na executive order ni Pampanga Vice Governor Joselier Giao. Pero para sa iba pang lugar sa Luzon at maging dito sa Metro Manila, may pasok pa rin ang ating mga estudyante. Kaya gising-gising na. Samantala, narito naman ang mga balitang dapat niyong malaman sa ating top hirit. Patuloy pa rin po ang pagtutok natin sa Bagyong Butchoy at para naman sa pinakauling detalye mula sa Pag-asa, makakausap natin si Ginoong Chris Perez, ang weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Chris! Magandang umaga rin, Rhea. Nasaan na si Bagyong Butchoy ngayon? Rhea, patuloy na binabaybay ng Bagyong Butchoy ang Philippine Sea at kanina ngang alas 4 ng umaga, ang pinakasentro nito ay tinataya nating nasa layong 620 kilometro silangan timog silangan ng Giwan Eastern Samar. Lumakas ang bagyong si Butchoy, ngayon taglay na nito ang pinakamalakas na hangin na umabot ng hanggang 100 kilometro bawat oras malapit sa gitna nito. Ang pagbugso naman hangin na dala nito ay posibleng umabot na hanggang 130 kilometro kada oras. Patuloy pa rin natin inaasahan na kikilos ito sa direksyong Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis naman na 15 kilometro kada oras. Sa ngayon, Ray, wala pa rin nakataas na storm warning signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit, hindi natin ito dapat walang bahala sapagkat inaasahan po natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon ang mga karagatan di lamang sa paligid ng Luzon at Visayas, pati na rin dito sa may bandang Hilagang Silangang Mindanao. Kaya't mapanganib na po para sa mga isda at maliit na sakyang pandagat ang pumalaot sa mga nabanggit na karagatan. Kaya't pinapayan po natin sila na wag na pong pumalaot. Chris, matatawag na ba nating itong si Butchoy na isang typhoon? Sa ngayon, Rhea, severe tropical storm pa rin ito. Subalit, yung intensification or yung paglakas nito sa mga darating na oras at araw habang nasa loob ng ating air responsibility ay posible pa rin sapagkat hindi nga natin ito sa ngayon inaasahan na tatama sa anumang bahagi ng ating lupa. At yun ay isang factor para hindi mabasag yung sirkulasyon o yung pagkaka-organize nitong nasabing bagyo at patuloy na mag-intensify. Yun nga sa mga darating na araw, Rhea. Hanggang kailan siya sa par natin, Chris? Inaasahan po natin na maglalagay ang bagyong si Butchoy sa loob ng air responsibility at posibleng lumabas na nga ito ng bandang hilagang bahagi ng par sa Martes ng hapon, Rhea. Martes pa. Nabanggit mo kanina walang mga nakataas na storm signal sa anumang lugar. Pero patuloy pa rin ba tayo makakaranas ng mga pag-uulan? Opo, Rhea. Sa katunayan, habang kung magpapatuloy ang bagyong si Butchoy sa ating forecast track, bagamat hindi ito direktang magpapaulan sa anong bahagi ng ating bansa, posibleng pag-ibayuhin ito yung hanging habagat na siyang nagdudulot ng mga pag-ulan dito sa hindi lamang dito sa Metro Manila kundi sa nakararaming bahagi ng Luzon at Kanlurang Kabisayan ng mga nagdaang araw. Sa makatwid within the next 2 to 3 days ay posible pa rin tayong makaranas ng paminsan-minsang pag-ulan dahil nga sa enhanced southwest monsoon or hanging habagat na dulot ng bagyong si Butchoy. Meron pa ba tayong ibang weather disturbance na binabantayan, Chris? Aside from sa bagyong si Butchoy at saka yung hanging habagat na nakakapekto dito sa nakararaming bahagi ng Luzon, Rhea, ay wala pa naman tayong nakikitang posibleng isa pang low pressure area na maging kasunod itong bagyong si Butchoy, Rhea. Alright, so mga kapuso, maulang Biyernes, maulang Father's Day, then? Opo, inaasahan po natin yan gaya nga ng nabanggit natin habang patuloy na babaybayin or at least gigilid dito sa dagat na adjacent sa eastern section ng Luzon at Visayas within the next 2 to 3 days ay yun nga,
Pag-ibay nyo habagat, magpapaulan sa nakaraming bahagi ng Luzon, Visayas at sa ilang bahagi, posible ng Western Mindanao. Alright, Chris, maraming salamat. Magandang umaga. Chris Perez po nakasama natin, ang weather forecaster ng Pag-asa. Alamin naman natin ang latest sa Taguig Pumping Station at nakaantabay pa rin doon si Ivan Mayrina. Ivan. Magandang umaga sa iyo, Rhea. Isa sa mga kalimitang nagiging dahilan ng pagbaha ay ang gabundok na basura. Patuloy dito ang napakarami nga na basurang nakakolekta ng MMDA Flood Control and Sewage Management tuwing tag-ulan. Sa trash crane nila sa Buendia, Pasay, inaharang ang mga basurang itinatapon sa mga creek. Ginagamit ang trash crane para makuha ang mga basurang may halong burak. Puspusan na ang pagkuha nila ng mga basura at burak para magsunod-sunod man ang mga bagyo, hindi bumaha. Bukod sa mga creek, minamadali na rin ng MMDA ang declogging ng mga estero. May ilang lugar namang mano-mano ang pagkuha ng burak at basurang naipon. Mamaya sa ating talakayan with Igan, kukumustahin ang cleanup operation ng MMDA para maiwasan ang mga pagbaha sa Metro Manila. Pwede po kayong makibahagi sa aming talakayan. Mag-post ang inyong komento at tanong sa official Facebook page ng Unang Hirit, facebook.com/Unang Hirit, o kaya i-search nyo kami sa Twitter gamit ang @UnangHirit o kaya gamitin ang aming hashtag. Samantala, dito naman sa Napindan Floodgate, dito sa Taguig, ay bago pa lang mag-alas 5 ng umaga ay nagsimula na ang mga kawani ng MMDA Flood Control. Alright, babalikan po natin si Ivan Mayrina mula dyan sa MMDA Pumping Station maya-maya lamang. Kadaming basura nun, ano? Grabe. Samantala sa ilang lugar naman po sa Dagupan, ang binahan nitong mga nakalipas na araw. Kaya naman ang ilang establishmento, lugi na raw ang negosyo. Makibalita po tayo kay Jet Arciliana ng GMA Dagupan. Jet, kamusta na dyan? Connie, sa magdamag, hindi tayo nakaranas ng pag-ulan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pero kahapon ng hapon, bumuhos nga ang malakas na ulan. Nagdulot ito ng pagbaha. Nakahanda naman ng PDRRMC, nakaalerto rin yung mga evacuation centers at relief goods kung kakailanganin ilikas ang ilang residente. Wala pang 2 oras ng pag-ulan kahapon ng hapon, ganito nakataas ang naranasang baha sa Tapuac District, Dagupan City. Nataon pang uwian ng mga estudyante kaya karamihan sa mga ito sa waiting shed na nagsiksikan para hindi mabasa. Pero ang ilan nilusong na ang baha para lang makauwi. Hinubad na lang ng ilan ang kanilang mga sapatos at nagyapak. Ako sa'yo pag-uwi ngayon. Mahirap po kasi po baha. Anong ginawa mo sa sapatos mo? Nilagay ko na lang po sa bag. Wala kang bagong sinelas? Meron po. Hindi naman alintana ng ilan ang sakit na maaaring makuha mula sa baha. Kinakabahan ka ba na mag-aalipunga? Hindi naman po, sanay na po. Sanay ka na mag-aalipunga? Opo. Anong ginagawa mo gamot? Gamot po, pinapacheck up. Nagdulot din ng matinding traffic sa lugar ang pagbaha. Matapos naman ang ulan, naabutan namin si Mang Carlo na nagwawalis ng tubig sa kanyang kantina. Agad daw kasi itong pinasok ng tubig. Ibig sabihin nito, lugi ang kanyang negosyo dahil walang papasok na customer. Kaso, hindi na makakuha, kaya dapat yan, walang paradyo walang drainage pala. Kasalukuyan namang nakikipag-ugnayan ng GMA News Team sa Department of Public Works and Highways ukol sa pagsasagawa ng drainage sa lugar. Bagamat